Magandang umaga po sa atin lahat. Araw pa ngayon ng Miyerkules. At andito naman po tayo sa Usapang Politika. Live para sa mga friends ko sa Facebook at syempre sa mga followers ko, na mga loyal at pati na rin sa mga subscriber ko sa YouTube. Maraming salamat po at lagi kayo nag-aabang kahit replay. Mga team replay. Kung mapapansin nyo, ang nasa likuran ko, background ko yan, ng ginawa kong tula na pinost ko sa social media, sa Facebook. At yan ay pinagawa ko din sa AI, sa ChatGPT. Meron tayong ginagawa ngayon na kada episode, iniiba natin ang background natin. Pero hindi na mga landscape. Baka nabubona ako sa landscape. Ngayon ay mga images. Kung sa ano mga depende kung anong klaseng image ang pag-uusapan natin sa ngayon. At pag-uusapan natin sa ngayon, yung mga drama ni Sara Duterte kahapon sa impeachment trial. Nung umaga siya ay, well, of course, nung unang araw ng Lunes hindi naman siya nag-appear, di ba? Hindi siya pumunta. Kahapon, siya ay pumunta sa Senado pero para makipag-meeting lang sa kanyang mga kasamahan, mga yung defense team niya. At lumabas siya, nagbigay lang siya ng napakaikling pahayag na ang parang sinasabi niya, amidst this bludgeoning and bloodbath, I will be bloodied but unbound. Doon sa mga nakakaalam nung inaaral nyo to sa literature ninyo nung high school o college, ito yung nasa tulang Invictus. Hindi naman verbatim, pero ganyan, meron diyang ganyang line na bloody but unbound. Parang iniisip mo, teka muna, hindi naman, paano ka magiging biktima ngayon ng bludgeoning? Eh, ikaw nga itong nagbanta ng bloodbath, hindi ba? Siya ang nagbanta ng bloodbath noon. Tandaan ninyo, di ba? This is going to be a bloodbath. So it's really something na, oh, by the way, mas kamukha na niya ngayon ng picture, ah. Ginawa ko ng paraan. So, gawin niyo ng kamukha. Prinam ko ang chat GPT. Na sige, anuhin mo na, gawin mong kamukha ni Sara Duterte yung mukha para talagang hindi na magtatanong ang mga tao bakit hindi kamukha yung nasa likuran. Nilagyan ko lang ng Sara Duterte. At least ngayon, medyo kamukhang kumukha na niya. Ah, hindi siya parang talagang drama lang talaga yung pagpunta. Kasi ang tanong, makikipag-meeting ka sa defense mo, ba't hindi ka na lamang nagpa-meeting sa ibang lugar? Hindi ba? Drama, pabiktima, pabebe. Alalahanin niyo sa simula pa lang ng trial, itong si Sara Duterte, yung kanyang lead defense na si Sheila Season. Ang kanyang sinabi ay parang gusto lang siyang tanggalin. They just want to unseat Vice President Sara Duterte despite her 32 million na parang pinapalabas biktima siya. Ngayon, eto na siya. Pumasok na. Alam mo, di ba, parang ang napakaano ng kanyang ng aura niya, di ba? Parang alata mo talagang minanicure yung itsura. Di alam mo talagang it's really there for the show and for the optics. That bloody but unbound. Na parang siya yung biktima. Siya yung para bagang hindi siya yung tao na kasalukuyan ay na-prove na meron ng probable cause. And that is why she was impeached by the House. Ang pinapalabas nila ngayon, siya ay binibiktima lang ng House ang gusto siyang tanggalin. Di ba? So, nakakasuka, di ba? Ang sabi ko nga, parang, alam mo nung nung dumating siya sa Senado, ako ay kasalukuyan nung ini-interview ni Cheryl Cosim. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na ilabas yung inis ko. Na parang itong babaeng ito, parang pinapalabas niya ba na biktima siya. Na parang hindi siya yung nagbanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng Speaker na siyang naging laman kahapon ng presentasyon ng prosecution. Na hindi siya yung na, 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 na found with probable cause na nag-bribe ng mga opisyal ng Department of Education. Na hindi siya yung with probable cause. Napatunayan with probable cause ng House. Kaya nga na-impeach na
nawaldas at hindi nagastos ng tama ang confidential fund na binigay sa kanya sa opisina niya, sa dalawang opisina niya. At hindi siya yung na-found with probable cause na nag-amas ng ill-gotten wealth o hindi ng unexplained wealth. Di ba? May apat na count siya. So, parang tayo pa yung ginagaslight, di ba? Ako personally, parang naiinis ako sa gano'n na ginagawa niyo akong tanga. Parang katulad ito ni Pia Cayetano. Kasi Pia Cayetano, adwang-adwa ako dito sa babaeng ito. You know? Lagi niya pinagmamalaki na abogada siya. Lagi niya pinaparamdam sa atin na hindi tayo marunong magbasa. Na parang porkit hindi tayo abogado, tayo ay bobo. Alam mo, Senator Pia, may PhD ako. Siguro naman pwede ako makipagsabayan sa iyo sa pag-interpret ng mga batas. Sapagkat yan ang inaaral ko. At dito sabihin natin maling-mali ka, kahapon nagdrama na naman siya. Tama nga naman na magalit siya doon sa sagot niya. Sagot nung tanong ni si Risa Ontiveros. Pero yung patut sa daan niya si Risa. Di ba? Anong mali sa ginawa ni Risa? Nagtanong lang naman. Na hindi na hawak ni Risa Ontiveros kung ang sagot mong tinanong niya ay off. Di sana nag-object siya doon. Sana nag-point of order siya. Itong magkapatid na niya si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano. Mabuti na lang ang boss ko sa PTB4, yung kapatid nilang mas matino sa kanila. I'm sorry, GM Lino, kung napapangalanan kita. Pero GM Lino Cayetano is the brother of Pia and Alan, and he's far, far, far more desirable. I tell you, if you've met the guy, and you just look at the way he conducts himself. You know? Pero itong si Pia sa kasi Alan, my God, sila yung, sa simula pa lang nagdasal na si Alan, parang privilege speech na yung dasal. Parang sabi ko sa inyo, siguro ang Diyos nagagalit na eh. Kaya tamo, to kamalasan ang binibigay doon sa dalawang magkapatid. Si Pia Cayetano, parang ramdam mo yung pait na kanya pinanggagalingan sa bawat buntong hininga na parang ano yun, parang lagi siyang hinihingal, di ba? Parang laging may mga patama. Laging sila ang tama, di ba? At sila itong laging nagke-question ng objectivity and fairness ay sila itong blatantly are acting on behalf of Sara Duterte in the trial. Parang si Pia Cayetano na lang, parang lecturean mo ang mga kasama mo na about everything to make you feel that you are the one that is the only objective and fair in the Senate, and yet it shows. Niloloko nila ang tao. Well, of course, if you look at the kind of woman that they are trying to hide, not to appear as if they are objective, but in fact, they are defending Sara Duterte. Grabe yung nung babaeng ito, nung kadramahan kahapon. Na para bagang ah, nag-create lang siya ng eksena. She just made a scene. She just created a scene. So kahapon nagsimula ng i-present ng prosecution sa kamay ng napakagaling na ah abogadong si Attorney Armand Ligutan. Baka professional. Magaling pala, summa cum laude pala sa philosophy sa Silliman University. San Agustin ba? Basta, siya ay philosophy graduate. And then sa UP siya nag-College of Law. At magaling na abogado. Talagang kita mo, in control siya sa procedure, sa proceedings. Kaya nagmukhang estudyante, law student, yung sinarbasa na siya namang abogado ni Sara Duterte. Puro objections. Na parang nakakainis na. Alam mo, sabi ng isang kakilala kong abogado, kung ikaw'y magaling na abogado, ang objections mo, strategic, hindi yung sobrang na lahat na lang inobjectan mo. Kasi maiinis na sa'yo ang tao. So, ituloy ngayon, ang tingin sa kanya, she's just delaying the procedure. Objecting to the fact that the document is a photocopy when in fact, according to the rules of court, photocopies are now considered originals. Di ba? Na parang
Hello, yung videotape na yan, yung video na yan, nakita na yan ng buong mundo. Tapos ngayon, question nyo yung kalitlitan na parang you're going to put on whether it was manipulated or not. You know, that there is a doubt that that video presented is just a figment of the imagination of everyone who were able to watch it, despite the fact that Sara Duterte admitted to coming up with that threat. Di ba? She admitted. Although niya justifying niya. Hindi ba? Itong unang count na ito, this is going to be an open shut case, and therefore it will be foolish for Pia and Alan to vote against this. Lalabas lang talaga ang kanilang napaka-bias na pananaw. How can they escape people's wrath when they vote to acquit on something like this? Di ba? Ito yung, habang pinapakinggan ko yung, mamaya malalaman natin kung paano i-cross-examine ito ni Narbasa o kung si Narbasa ba mag-cross-examine. Di ba? It's, it's really, you know, parang parang iniisip ko, nakita ko yung video na yan, paulit-ulit. Ano pa ba ang problema? Kay question mo na photocopy lang yung affidavit nung nag-authenticate, etc. Na parang ko, yun lang, doon ako natawa eh. Di ba pa ba ang dokumento? Pag pinapakita mo, 'di ba? Pag yan ay true copy, meron yang tatak na certified true copy at pipirmahan. So siguro ang pinakita ng prosecution, hindi yung original na may certified true copy kundi yung ano lang yung photocopy na may certified true copy, pati yun ay kailangan pang punahin. Bakit hindi ito yung original kasi may certified true copy na para teka muna. Parang di ba yun nga ang hinahanap natin yung certified true copy, kung photocopy yan nung na ano, malinaw na meron ng rules of court na kahit photocopy ay original na yan kung hindi mo naman questionin. It's like this. There is already a document and it has already been certified as a true copy of an authorized certifier. Right? Pinirma na yan. Hindi mo na yung question. Tapos may photocopy niyan. Di ba? Ipapakita sa iyo, i-question mo na hindi ito original kasi may certified true copy na statement. Hindi ba katangahan yun? Di ba parang, oh my God. Parang ako nga na parang, why do you have to keep on, di ba? It's like, iniisip ko na lang, sabi nga ni Inday, yung aking kaibigan, they're just doing their job. Even the prosecution panel is saying, oh, they're just doing their job. But, sometimes when you do your job, you have to ask whether you're helping the cause of your client. It's not. Iniinis mo lang mga tao. Di ba? Iniinis mo lang. Ah, so, alam mo, sa totoo lang, itong team ni Sara Duterte na, yung defense panel, they have to rethink their strategy, if I may. Kasi ang gaspang ng dating nila, alam nyo. Si Sara Duterte is trying so hard to be the victim. It's trying too hard to make a scene of, pati yung kanyang aura, di ba? Ang ganda-ganda, di ba? Para bagang nagka, mini-make up pa nila si Sara Duterte. They're trying to rework on her image so that she can look like pleasant. And then tingnan mo naman yan ang mukha at mga demeanor nitong kanyang mga abogado. Hindi ba parang they're so hostile, not smiling, parang magaspang. So, hindi ko alam. I'm not, but the way I look at it, it's not helping Sarah's case. Mantala sa kabila, kita mo naman si Ligutan, napaka, 'di ba? Ang aura, 'di ba? So anyway, nandiyan tayo sa puntong 'yan, 'di ba? Na inobjekan lahat. Pati ba naman yung pagsa 'di ba si defensor, yung opening niya, inobjekan 'yun, 'di ba? Gustong ipa-strike. Samantalang yun ay ano lang naman, parang ini-introduce mo lang naman yung siyempre ikaw yung lead nung magbibigay ka pagkakataon na mag-introduce. Gusto niya idiretso na agad. Parang dinidiktahan nila kung ano yung strategy ng prosecution. At mo imagine, ayaw pang ipapresent yung period lang na kung saan ang gusto nila yung 2 oras na ang ipalabas, di ba? Ng video. Abay, teka muna, 2 oras ay ipapalabas, papaguri mo mga tao manood ng 2 oras? Kung gusto nila, di ipalabas nila pag time na nila. Di ba? May time naman sila na sila magpe-present ng ebidensya nila.
Right? O di i-present nila 2 oras, tingnan ko lang kung hindi mabagot ang mga tao. Right? So yun ang sinasabi ko na para bagang gusto nilang diktahan ang prosecution kung paano ipipresent ang kanilang evidence. Na to a point na pati yung pag-present dun sa witness gusto nilang i-question. Right? So it's almost like uh, parang iniisip mo, ano pa kayang ibang aasahan natin na mas malalim pang depensa ng kampo ni Sara kung puro technicality ang kanilang gagawin? Kasi sa ngayon, meron na namang grupo ang pumunta sa Korte Suprema na gustong patigil ang hearing dahil kini-question nila na ito daw si presiding judge na si Senator Judge na si Escudero ay mali, hindi dapat siya. Sige, tingnan natin kung makialam ang Supreme Court sa isang bagay na internally power, nagrinant ng konstitusyon. The sole power to try and decide, and it has the power to promulgate its own rule. Tignan natin kung makialam ang korte sa panahon na ganito, di ba? Na parang it is the Senate that is acting as an impeachment court. The presiding officer is just a manager. Kahit sino yata ang pilagay mo dyan, walang problema. Kasi kung ano man ang desisyon niya, pwede namang questionin at pwedeng i-override ng Senado, sitting as an impeachment court. Alam ko naman kung bakit gustong-gusto ng magkapatid na Cayetano at ng mga DDS na hindi si Escudero ang nandyan. Kasi ang akala nila kaya nilang i-bully si Sherwin Gatchalian. At si Sherwin Gatchalian na hindi abogado. At makikita mo naman, tama nga naman na isang abogado, I have a lot of misgivings about Escudero, but he's doing very well. He's doing very well. Alam niya ang kanyang law, alam niya ang precedents. So, anong problema? Hindi ba maayos ang pagpapatakbo? Anong maki-question mo na hindi objective? Di ba? Parang, gusto nila na kaya nilang i-intimidate ang presiding officer. Di ba? Kaya nakakasuka tong magkapatid na Cayetano. Ito, pasensya na po, GM Lino. Itong dalawang magkapatid na to, nakakasuka na eh. Di ba? Ang isang nakatawa doon, alam mo, ito lang, natawa lang ako. Kasi di ba, doon sa isang video, sinabi ni Sarah na kinausap niya sa Amy Marcos na hindi kayo tumigil, papahukay ko ang tatay niyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Kita mo talaga tong si Soto, talaga may makapilyuhan na hindi daw niya narinig, pwede ba daw ulitin. Parang nangaasar, inaasar si Amy. Kasi oo nga naman, di ba? Sabi, yung pagbabantang yun. Parang ang gusto sabihin ni Soto, mo to, oh, yung mismong tao na kinakampihan mo, ganyan ang sinabi. Gustong ipahukay at ipatapon sa West Philippines si ang tatay mo. So anyway, mamaya hapon abangan natin kung ano pa yung mga mangyayari. Mamaya i-cross-examine ni Narbasa ang si Kalilong, yung witness. Na napakagandling naman sumagot. Napaka-professional. Kitang-kita mo talagang he's an expert, he's prepared, he's qualified, he's competent witness. Hindi ko alam kung paano titibagin ni Narvasa at kung paano sasagutin tingnan natin kung paano mag-object din si Ligutan. Anyway, sige na. Sana nakapagturo sa kanya siya isipan na plus ko yung mga puso at napabago kung paano sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Hindi po, yung ano ko po niya, hindi ko po yung background ko, hindi ko yung pinagawa sa artist. Yan po, ipinagawa ko sa chat GPT. AI po yung gumawa niyan. Sige na, yan po ay gumawa ako ng tula. Tapos ang sinabi ko sa ChatGPT, gawan niya ng image yung tula at yan ang inilabas. Yung tula ko po ay nasa Facebook ko. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay gumagawa din po ng tula. Sige na. Kita-kita lang tayo sa Biyernes.
Naku po, baka puro impeachment lagi ang pag-uusapan natin. Sana meron namang ibang mangyari din na pwede natin pagkomentahan. Baka naman magsawa na tayo na puro impeachment at puro Sara Duterte na pag-usapan natin dito. Ay, nako, meron naman tayong isinusubaybayan. Sa bagay, ngayong araw na to ay huling araw for this week. Next week, iba naman. Ang iba, Monday, Tuesday, Wednesday uli. Kasi Thursday, Friday, ngayong hindi pa nagsosona ang Pangulo ay Monday, Tuesday, Wednesday. Pag nagsona na ang Pangulo ay Tuesday, Wednesday, Thursday na daw ang sesyon ng impeachment trial. Impeachment court. Sige, lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal! Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Nasa may kunaran sa mundo. Take care, always. Bye for now. Talk to you Friday.